Ano yung mga bagay na mahirap sa iyo ngayon na tanggapin? Ano yung mga mapapait mong karanasan? Ano yung mga bagay na hindi mo masikmura ngayon? Yung paglalaban-laban ng anak mo sa iyo, nag-iba na siya ng ugali, wala na siyang galang sa iyo. Hindi mo pa rin matanggap yung ginawa ng iyong asawa sa iyo. Ang dami mong ginawang mabuti sa kanya. Ganun lang kadali, pagpapalit ka niya. Napakabigat sa iyo na nag-effort ka, pinagplanuhan mo, ginawa mong lahat. Pero bigla kawawalan ka ng pera, malulugi ka. Hindi mo alam kung saan ka hahanap ng pera, pambayad ng mga utang o kaya naman ng pambayad ng matrikula ng mga bata. Marami din po disappointed. Ang tagal, pinapagamot, nagdadialysis, o nagkikimong minamahal nila, bigla-bigla, ganun lang kabilis, mamamatay. Ano magagawa natin sa mga karanasan na kung saan hindi natin matanggap, napakasakit at napakapait? Kung yan nga ay ang daan ng kabutihan ng ating buhay, unang-una po, lunukin mo, tanggapin mo. Kung ikaw ay may sakit, kukuha ka ng gamot, paracetamol. Pag yan, sinubo mo, kinagat mo, nilalasap mo, anong lasa niya? Di po ba napakapait? Kung may sakit ka, iinom ka ng gamot, anong kailangan mo para malunok mo? Kumuha ka ng tubig, uminom ka. Yan ang problema ng napakarami sa atin. Meron tayong masakit na karanasan, imbis na tanggapin natin, lunukin natin, anong ginagawa natin? Paulit-ulit natin binabalikan, iniisip natin, nilalasap natin. Bakit ganyan ang ginawa niya sa akin? Walang iya sila, ganyan na sinabi nila sa akin. Panginoon, bakit ganyan naman ang karanasan ko? Hindi mo ko mahal. When you repeat, when you rehearse, when you go back to these bad experiences, bitter experiences in your life, you will become bitter. Amen? Nangyari na. Huwag mo nang babalikan pa. Para saan? Sinasaktan mo lang ang sarili mo. Amen? Pero ano man ang masama na dumating sa ating buhay, gamot yan. Vitamina yan. At para umubra sa iyo, para matulungan ka, huwag mo naman lasap-lasapin. Tanggapin mo lang, lunukin mo lang. At secondly, when you experience bad things in your life, bitter experiences, continue to find goodness in your life. Ang buhay natin ay halo. Hindi lang naman puro problema, puro pagsubok, puro masama. Amen? Bakit nagiging masama ang buhay mo? Kasi yan lang iyong paningin. Yan lang palagi mo naiisip. Ang candy, ang chocolate pag kinain mo, di ba? Yan dapat yung nilalasap mo. Yan dapat yung nagtatagal sa dilang. Yung mga mapapait mong karanasan, silang ilagay mo sa likod ng isip mo. Pero maghanap ka ng mabuti na pagpapala ng Diyos binigay sa iyo ngayon. Yan ang tingnan mo. Yan ang madalas sa pagkukulang natin at nakakalimutan. Mga bata, napakadali na malungkot, sumakit ng loob sa kanilang mga magulang. Nagkamali lang ang kanilang mga magulang sa kanila. Pero nakakalimutan ng mga bata yung sakripisyo, yung hirap na ginawa ng mga magulang sa kanila ng mga sanggol sila. Hindi nga nakakatulog para lang mabantayan yung bata para hindi po kagatin ng lamok. Hindi po ba? Pag-iiyak agad, pagsasangkap ng gatas. Pag may sakit, hindi na makatulog ang magulang, hindi niya alam anong gagawin niya para gumaling ang kanyang anak. Hindi ba naiisip ng bata yung mga sakripisyo na ginawa ng magulang? Isang pagkakamali, yun lang ang kanyang naaalala. Bago sumakit ang loob mo dyan sa iyong asawa, oo, nagloko siya, oo, pinagpalit ka sa ibang babae. Pero kung minsan lang naman yun, ilang taon na kayo? 25 years? 30 years? Yung isang araw lang, sige sabihin mo, isang taon. Ano yung isang taon? Pero hindi naman araw-araw. Araw-araw ikaw inuuwian. Pero ginagawa mo big deal. Nakakalimutan mo yung mas maraming pagkakataon. Huwag mong pagdudahan yung pagmamahal ng asawa mo sa'yo. Sino bang taong hindi nagkakamali? Sino bang taong hindi nagkakasala? Lahat tayo. Pero gitna ng kanyang kamalian, gitna ng kanyang pagkukulang, meron pa rin ginawang mabuti yan. Di po ba? Pero hindi mo nakikita yung mabuti kasi ang nakikita mo at pinapalaki mo yung masamang ginawa niya. Mga kapatid, para tumamis ang ating karanasan,
hanapin mo pa rin ang mabuting nangyayari sa iyong buhay. O balikan mo yung mga masasayang kahapon. Taste and remember the goodness of God in your life. And your life will be bearable. Continue to serve the Lord. Huwag mong iiwan ang Diyos. Meron po akong isang kaibigan na matayan ng anak. Isa sa mga pinakamasakit na karanasan na pwedeng pagdaanan ng isang tao ay yung mauna pa ang kanyang anak kaysa sa kanya. Unconsolable. Pag binibisita ko po, kinakausap ko, umiiyak lang siya. Nagtatanong, Father, bakit? Wala po akong ibang masabi kung hindi damayan siya, samahan siya. Ilang buwan na po ang nakalipas, nagkita kami muli. At napakasaya ko po marinig, sabi, Father, nung namatay po yung aking anak, walang oras, walang araw na hindi ako iiyak. Pero kahit na napakabigat sa aking puso, nalulungkot ako, pinagpatuloy ko po ang paglilingkod sa simbahan. At alam niyo po, Father, umiiyak pa rin ako, pero hindi na ganong kadalas. Nagpapasalamat po ako sa Diyos na dun sa aking paglilingkod, tinulungan niya ako na mabuhat ko itong bigat, itong pagsubok sa aming buhay. Why should you continue to serve God despite of the things that you do not understand now in your life? Kung meron ka nararanasan na mabigat, hindi mo maintindihan, huwag kang magkukulong. Huwag kang lalayo sa Diyos. Manatili kang malapit sa Diyos. Bakit? Ano ang sabi ni San Pedro? Dahil ang iyong salita ay buhay at nasa iyo ang buhay na walang hanggan. Walang ibang makakapagbigay sa atin ng lakas. Walang ibang makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan kung hindi ang Diyos. Manatili kang naglilingkod malapit sa Kanya. Mga kapatid, huwag nating hahanapin ang masarap, ang madali, ang sandali sa ating buhay. Dahil ang masarap, ang madali at sandali, hindi sila makakatulong sa iyo. Hindi yan ang tunay na mabuti. Palagi tayong lumapit sa Diyos. Kahit na madalas hindi natin maintindihan ang mga pinapadala niyang karanasan sa atin, napakahirap. Pero ang hirap na yan, ang pait na yan, yan ang daan para pagpalain Kanya. Dalawang magandang dasal para makayanan po natin ang hirap, ang pait ng buhay na ito. Una, palagi mo sabihin, Lord, I accept. Tinatanggap ko po, Panginoon. Wala ka naman magagawa hindi po ba? Yung nandyan na. Para maging magaan, sinasabi ko po sa inyo, tanggapin nyo. Nahihirapan ka na tanggapin mo, magpatulong ka sa Diyos. Araw-araw sabihin mo, Lord, I accept. May sakit ka man, sabihin mo, Lord, I accept. May utang ka man, sinisingil ka na, pinapalis ka na, sa bahay mo, sabihin mo, Lord, I accept. Hindi kayo magkaintindihan ng asawa mo. Naghihiwalay na kayo. May sakit ng loob ang mga kamag-anak mo sa iyo o ikaw naman, may sakit ka ng loob sa kanila. Sabihin mo, Lord, I accept. Whatever it is, accept it. At secondly, say, Lord, thank you. Nagpasalamat ka sa Diyos. Dahil pag nagpapasalamat ka, diyan nagiging matamis ang iyong karanasan. Pag wala kang pagpapasalamat sa Diyos, anong karanasan mo? Pumapait ang iyong karanasan. Lalong bumibigat, lalong humihirap ang iyong pagdadaanan. Ano man ang maranasan mo, huwag kang tumigil na magpasalamat sa Diyos. Amen?